up? Welcome back to our podcast, Meet Your Locals. Again, kasama pa rin natin ang Radyang. Deep down tayo dun sa pinaka-songs ninyo. Okay, the meaning, paano nyo in-arrange. Okay, yung Psychopathia. Okay. So, paano siya na-arrange at ano yung story behind that song? The song. Yung arrangement mo na. Yung arrangement naman kasi, unang nabuo dun is yung main riff. Tapos, yung verse riff, intro riff. Tapos yung first intro, kasi dalawang intro yun. Yung first intro, parang yun dapat yung chorus. Pagkakatanda ko yun dapat yung chorus. Sabi ko parang hindi bagay. So, pero nagustuhan niya pa rin yung riff. Sabi niya, hindi, iwan mo pa rin yan dyan para siyang Seven Dust. Yung may mga, di ba? Kasi may mga intro yung Seven Dust na hindi na nauulit. Kung kumbaga natin lang siya. That's right. Sabi ko, okay. Tama, parang siya pre-game o ano man. So, intro 1, kasi main riff. Tapos yung parang pre-chorus niya, ano lang din yun, parang second nature lang din kapag yung kasi kakapakinig ko nga ng yung mga modern metal nga tulad ng Periphery, mga ganun. So sabi ko, gusto ko pa rin kumuha ng ganung groove. Kasi nakakasawa yung panika talaga. Kasi kapag nagda-drive ka, tapos yun yung pinakinggan mo, baka mahuli ka ng MMDA. Talagang aapak eh. Medyo driving talaga yung song. Sabi ko, lagyan natin ng break. Nilagyan ko ng grooving yung pre-chorus. Maganda siya eh. Tapos sabi ko, ang huling-huli doon na nilagay is yung riff ng solo. Yung riff ng solo, inspired yon heavily ng Avenged Sevenfold na a specific song ng Avenged. Tapos, gusto ko lang talaga magkaroon ng, ayoko siya yung parang maging yung solo ko, yung progression ng solo, chorus din. Parang paulit-ulit. So gusto ko magkaroon ng variation. So kaya parang nagkaroon ng progression onte. Hanggang sa yung alam ko sinend ko siya buo na, may solo na. Tama ba? Oo. Oo, yung sa Psycho, yes. Oo, ang tanda ko. Usually kasi pag nagsasada ako sa kanya, usually may solo na agad. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero may solo na agad. Parang kasi sabihin sa kanya, ay dito man na, ito na yung butas, bahala ka na dyan. Pero ito, part ko to. Kaya hindi lalagyan ko ng parang variable na... Lalagyan mo ng variable. Oo, yung parang tawag yung placeholder. Lagyan ko ng placeholder, huwag kang kakanta dito, kasi solo yan. Huwag kang kakanta dito, lalagyan ko ng guitar part niya. Parang ganun. Tapos, ayan. Tapos sinend ko sa kanya, and then ayun na, nakaisip ko siya ng lyrics. Maano din siya, yung when we write it, minsan, kadalasan, with me, kapag nagsulat siya na, kuwari may idea siya, ito, first to, fine. Hindi, intro yan. Hindi, dito ako kakanta dito, mas makakanta ko tong part na to, kaysa dito, ito yung gawin natin. Ganun kami mag-arrange. Yeah. So, sa lyrics ng Psychopathia, we actually say this sa gig. So, ina-announce na namin sa gig to na inspired siya by the Korean TV show or the Korean drama Mouse. Yes, starring Lee Seung-gi. Yung time na sinend kasi sa akin ni Arvin yun, nagbe-binge. Nagbe-binge kami ng wife ko ng Mouse. Tapos tuwan-tuwa ako sa Mouse kasi, alam mo, typically kapag Koreano, labi-dabi. Yun yung nakapansin ko labi-dabi siya. So, bihira ako makakita at that time na thriller. Tapos, fan ako ni Lee Seung-gi kasi from Korean Odyssey, sumukong siya eh. So, biased. Malaki yung fan talaga ako ng Wukong. So, biased ako. Sumukong yan. Anyway. So, nag-binge ako ng Mouse. So, when he sent me the riff, umuulit-ulit sa akin yung story ng Mouse. Tapos naisip ko, yung lyrics na ilalagay ko, perspective ni Jung Barum, yung character Jung Barum Mouse. Yun yung perspective ni Jung Barum. So, if you, like, yung lyrics available naman sa Spotify, ganun. Pero mapapansin nyo, if you watched Mouse, like, kung paano yung pag-iisip ni Jung Barum, yun yung ginawa kong lyrics sa kanya. All throughout. Tapos nagsiswitch din siya eh. Like pagdating dun sa ending, una kausap niya tao, tapos mamaya si God na yung kausap niya. Ngayon, yung isang kailangan ko i-mention dun, kasi sa ibang translation, yung pinanood ni Boom, hindi siya I am the Almighty, di ba?
I Am God. I am God. Dun sa pinanood ko kasi, sa view ako nanonood din. Ako din. Hindi, sa view ko pala. Oo. Yung pinanood ko pa download kasi sa Yung pinanood ko na download, ang translation niya, Hindi mo yung dinownload. Hindi mo yung dinownload. dinownload ko. Hindi mo yung dinownload. Mega. Hindi mo yung dinownload. Nakuha mo lang yung kopya. Nakuha ko yung kopya. Nakuha Pero ko yung... ano yun, from someone lang. Wala kang nakuhanan Wala. the website. Wala kang nakuhanan na parang specific na ano. Ano yung Wala. disclaimer? Hindi ko siya dinownload. Oo. Okay. Binigyan ka ng kopya. Binigyan ako ng kopya galing nung malaking Yes. barko na may sale. Yes. Ayan. Tapos si Boom, yan, nanood talaga. Sa view, Sa view. VIU, tama ba? VIU. So, Available na pala siya. legal advice. Available na pala siya sa Prime. Oo. So, pwede niyo siya Panoorin panoorin niyo. sa Prime. Again, hindi mo siya dinownload. Hindi ko siya dinownload. Oh, Alright. nakakuha ka lang ng kopya. Yes. It so happens na magaling din yung nakuha na. Anyway, yung translation na doon sa isang specific, very iconic scene sa Mouse, especially in the beginning of the series, is yung, you've watched it, diba? Yes, sir. Yung priest, tapos Oh, may priest. nilagay siya sa wall. Ah. Ayun si kay Boom, I am God. Mm. Yung sa napanood ko, I am the Almighty. Yan. So, dun sa Psychopathia, sa ending nun, marinig mo, diba? Power and knowledge, the Almighty. Kasi si Jung Barong na yun. Right? Tapos, para lang makwento ko, yung Psychopathia, actually, mas tama yung pronunciation niya kanina, which is Psychopathia. Psychopathia talaga siya. Kasi yung my wife helped me name it. Helped me name it. Unang pag-title niya actually, Psychopathu. Psychopathu. Ganun. Tapos tinanong niya, bakit psychopathu? Eh, di ba gano'n sa magsalita ng psychopath? Hindi. Psychopath siya. Psychopath siya. Oh, yun. Hindi naging psychopath siya. Yun. Kaya, di ba, burigo doon, psychopath. Yun. So, yung proper pronunciation is psychopath. Yun. Yung Korean accent. Tapos, along the way, habang nagigig, psychopathia talaga yung sinasabi ng mga tao eh. So, suko na lang din ako, sige, psychopathia. I mean, for simplicity's sake, Oo. parang, kasi ganun naman yung the rules of linguistics eh. Kung Oo. ano yung, kung ano yung bagkit ng mother tongue, Oo. yun na yun. So, kung kaya sa Korea, paano yan? Psychopath. Hindi ko makuha talaga eh. Psychopath. So kung ganun talaga, ganun sa kanila. So tayo dito, psychopathia, psychopathia. So tayo naman, Psychopathia. After yun mga na ilang yun. gig, Oo. So in-announce ko na lang siya ng psychopathia. tinanggap na lang namin na, Tanggap na lang. kasi parang ang Korea bu naman namin, psychopathia. Psychopath. Pero yun talaga siya. Gusto ko talaga actually i-stick na ganun talaga yung pronunciation eh. Kasi doon siya based. Parang alam mo yun, wala eh. Hindi. Yun na eh. Di, parang na lang din, madali nilang Maalala. Oo, yun na. Saka mas madali sabihin. Oo. Okay. Bali, pan pala tayo ng K-drama. Hindi, Okay, mouse lang. Fans sila. Okay. Or rather, Ako personally, as the writer, mouse lang. Mouse. Yung mga iba, like, ano ba kayo? No, I mean, I think I can speak on Basta- behalf of all macho men. Hindi naman yung macho yung mga bruskong lalaki na Okay. on behalf of yung mga bruskong lalaki. Biktima lang din tayo ng mga ex o girlfriend natin. Pinilit tayong manood ng Ako, usually, di ba? usually kapag, kasi nagustuhan ko na din as an actor and entertainer and singer si Lee Seung-gi. So, alam ko, pag may project siya, okay. Parang matic. Matic siya for me. Agad. So, hindi ko lang nagustuhan na work niya, which is marami magagalit sa akin, yung Gumiho. Hindi ko gusto yung Gumiho. Bata pa siya. Oo. Diba? Hindi ko siya nagustuhan doon kasi bata pa siya noon, medyo 3 times pa siya noon. Pero nagustuhan ko yung mga later works niya, like Vagabond, yung Busted, okay din yun. Yung mga ganun, yung mga later works na yung mga nagustuhan. Nakita ko yung tawag dito, yung paggawa ng song. Actually, meron din ako mga nakakausap na mga nasa banda rin, how they write their songs. Sabi ko nga lagi, parang merong magic talaga yan kung paano nabubuo yung isang song. Meron ako nakausap, sabi niya, doon naman sa comment sections naman, doon siya tumitingin. Pero sa inyo kasi, another uniqueness na naman doon sa
how you form, kung paano nabuo yung kanta. Which is, yun nga, dun sa napanood mo na K-drama. So, maraming ways para makabuo ka ng song. Diba? So, napakaraming ways para maging unique yung isang song para mapakinggan nila. Diba? So, sa lahat ng mga nasa banda, diba? So, kung paano nyo binubuo yung song, as long na meron kayong uniqueness, importante kasi talaga yun. Ano kasi, uniqueness or originality is the byproduct of yung copying talaga. Kasi lahat naman tayo, Inspired. inspired by, or kahit naman kami mga gitarista, yung bassist na is, tatanungin mo, ano ba, ba't ganyan yung mo, yung Saan mga galing lead yan? mo, ba't ganyan yung scale mo, bakit ganun yung groove mo? Parang si ganito, parang galing kay Wooten, Parang Deftones. galing Deftones. Hindi naman ako nakinig ng Deftones. yan. Hindi kasi, let me explain lang ito. Okay. Kasi recently, para sa album namin, may pinresent ako sa kanilang riff. Sa tonto kasi, excited ako kasi, ito yung unang riff na pinresent ko sa kanila na naka 7 string. Sabi ko, yes, ito na. Metal na kami. 7 string na kami. Tapos, sasabihin nila sa akin, Kakantayin ko yung yung tunog ng riff. parang gano'n, hindi ganyan, hindi yung iso. Pero parang malapit doon. Tapos sasabihin nila sa akin, tunog Deftones. Hindi naman ako nakikinig ng Deftones. Medyo nainis ako, sinip-delete ko talaga yun. Dinilit ko talaga yun. Kanta na yun. Nung practice nun, habang nagigitar siya, titingin na kami. Kumakanta na ako. sabi ko may lyrics na ako dyan, bro. So yun nga, pero yun, coincidence lang yun. Hindi ako nakikinig ng Deftones, nagkataon lang may katunog. Pero again, kung susumahin naman, lahat kami may mga kinopya lang din naman kami mga leadista. May mga kinopya lang din kami mga kanta na ang nangyari lang is naging tunog na amin. So ngayon, kung pakikinggan niyo yung Rajang o yung mga kanta namin, hindi niyo maintindihan kung sinong katunog namin. Kung siya nang galing, kasi marami akong pinagkunan noon, pinag-Frankenstein lahat yun. Hindi ko siya kinapi 1:1. Okay? Testament yan si Boom. Hindi ako mahilig mag-cover. Ayaw mag-cover niya. Never mong pakapa-cover yun. Hindi na marunong mag-chords yun. Hindi. Hindi kasi nung college kami, wala kaming ginawa kundi mag-cover. As in, hanggang hirap na hirap kaming bumuo, parang may sinalihan tayong battle nun. Sa SM Las Piñas. Las Piñas, naluto. Oo. Pero pagbaba namin yung stage, kinakamayan kami ng judge eh. Ang kasi nila, ang instruction, ang tawag dito. May rule. May rule. May Yung yung rules nila Ah. sa Battle of the Bands na yun is dapat meron kang composed na song regarding sa nature yata. nature, oo. Oo, ayan. Yung parang how to save nature, gano'n. Basta Tapos yung Oo. yung cover song mo din, dapat About- ganun din. Yes. So yun. Pagbaba namin yung stage pre, kinakamayan na kami. Diba? Oo. Pianista pa kami nun. Akala ko okay na tayo. Oo. Diba? Parang tinalo kami nung magbalik, tsaka hallelujah ba yun? Na inangat yung gitara sa Hindi likod. ko lang pare, nag-exhibition, nilagay sa ulo yung gitara. Oh, pre, ginano mo? Nginat-ngat pa, pre. Oo. Ni Hendrix. Nginat-ngat yung gitara na ang lead. Teo. Okay. I mean, pero tapos yung compose namin nun, si Bon pa ang nagsulat. Si Bon. si Bon. Bon Velarde. Literal na pamangkin na Mike Velarde, huwag kayo magulo. Si Bon Velarde, nakatropa namin, siya tumulong sa amin kasi hindi talaga kami makabuo. Siya Kasi nga, gumawa ng riff eh. siya talaga. Oo. Tapos yung lyrics parang si Arvin at saka si Yoshi Tong nagsulat. si Otito, kasi yun. silang Silang dalawa dalawa yung yung- marunong magsulat eh. Ako na, wala akong may ambag halos kasi hindi ako marunong gumawa ng akin. Kaya ever since then, sabi ko, hindi, kailangan ko ng matutong gumawa ng akin. Kaya ngayon, nasobrahan naman. Ayoko naman na mag-cover. Hindi, ang dahilan naman kung ba't di ako nag-cover is, kasi pag nag-cover ako, yung mga i-cover ko, madadala ko yun sa sulat namin. So ang gagawin ko, pag gusto ko yung kanta, pakikinggan ko lang, pero hindi ko aalamin kung paano tugtugin yun. Didikitan ko lang. Kaya yun, lumabas yung mga Opera kanta. number 2. Oo. Yan. Again, originality is, or uniqueness is the byproduct of, copying. Okay. Punta tayo doon sa performance-wise. Okay.
Paano mo mag-perform si Raja? Kain mo ng dinuguan. Kasi nabanggit kanina ni Boom kanina yung nga, may ginangat-ngat na gitara. Ang song is not mali, di ba? Hindi. Ano yun? Ano yung tingin ko sabing sayings niya about that kind of performance na kailangan ba bago mo gawin yan is talaga mabigat ka or what? Paano? Si Rajang, performance-wise. Hindi, siguro, dapat pinabagayan mo lang. Okay. Diba? Yun lang naman yan. Kumbaga parang wrong player sa wrong game. Right, tama, wrong player sa sa subject. Para kasing, parang dinala mo si Slash tapos yung tugtugan ni Eraserheads. No. Siyempre, naalala niyo yung may performance si Michael Jackson na kinuha niya si Slash. Anong ginawa ni Slash, pre? Bumabad siya doon. Sa harap, nagsusolo siya doon. Hanapin niyo yun, may performance, parang anniversary yata ni Michael Jackson yun. Sinisipan na siya ni Michael Jackson. Pinapaalis na siya ni Michael. Chong, tapos na, tol! Kanina ka pa bitit, pare. Tapos na yung bitit, kanina pa. Pero ayaw umalis ni Slash doon. Feeling niya talaga concert niya yun. Yun yung sinasabi niya na, you overperform. Parang gano'n. Dapat dinuguan lang. Well, Okay, di ba kasi last month or what? Di ba nagkaroon ng issue yung ganung na yung kanta is ganito tapos yung performance. Ay, oo, Lola. Oo, Diba? yeah, So, Lola. ano lang, as a band talaga. Sankis Dola ata. As a band. Di ba, Lola mo? Sankis Dola. I don't know. As a band, di ba? Mag-down tayo sa mga tulad ng mga band issues Performance. kasi yan, performance Okay. wise. Bago tayo pumunta dun sa performance mismo, paano mag-perform siya dyan. Mm. Ano yung opinions niyo about sa ganun na yung song is hindi naman ganun kabigat pero yung performance mo para ka ng Yung mukha mo, balimbali na. baling-balina tapos parang yung pinaka marami kasing nagsabi na it's OA? OA tapos meron man nagsabi na dahil passion niya yun or what. Yeah, well, But for sa inyo, yeah. tingin niya. So, siguro sa point of view ko, kanya-kanya namang perspective kasi yan. Kumbaga, kung trip niya yun, well, trip niya yun. So, ano pa rin yan nasa personality siguro ng tao. Ghost. Like Ghost. Like, yung Get up itsura na. nila. Gothic Cardinal. Pero, di ba, ang layo nung Tugtog. Pero, Kiss. may nakaka-appreciate. Oo. I mean, siguro talaga sa perspective. Or kiss. Ganun din. Kami, may dinuguan. Hindi kasi ano yun eh, yung sinasabi nilang OA na, yung nagre-rhythm lang siya, Oh, rhythm. Ah. pero ang ganun yung nagpe-face melt yung mukha niya. Akin, nandun siya sa moment eh. Yeah. Yung orgasmic moment Yun niya, yung- naiintindihan yun. I think, tama yun. Parang ano siya eh, si JC, si Sentence na-mention niya yun one time, na pinakita daw niya yung video namin sa colleague niya. Okay daw, kasi ang dating daw, hindi naman daw dating OA. Pero medyo over the top stage, ginagawa ko specifically. I think it's kasi, like, if it comes from you enjoy doing it, tapos sa'yo naman talaga galing, by that I mean na talagang gusto mo siyang gawin, tapos ganun, gets mo? Kasi ganun eh, if parang he's just doing the things that makes him Happy. parang happy and feeling niya, kailangan yun ng moment na yun. Yeah. Diba? Kasi it doesn't matter if he does it or not, may mga mga talaga, may mababash talaga. Oh. So yung sa Lola Amor na, Lola Amor, Sankis Lola. Yung sa Lola na band na yun. Hindi ko naman tandaan. Isinasabi nila ang OA. Hindi dapat ganyan, hindi ka naman naglilid. Wala kayong pakialam, nilalabas siya ngayon sa stage eh. Yun. Di ba? Ganun yun. Ano ko dun, kung ari OA, yun yung babalik ako dun kay JC. Kasi may mga iba Sino? naman Si Sacre for Chinitas? may mga nangyayari na ganun minsan kasi premeditated siya. Ah, yes. Pag na-premeditate mo kasi siya, tapos ginawa mo siya, Doon hindi na siya nalalabas. natural. tingnan. Inorganic. Inorganic. Oo. Kaya siguro, yun yung sinasabi ng iba na, OA na kasi pinractice niya na yung ganyang mukha niya pa nagre-rhythm siya. Oo. Maaari. Okay, May pwedeng point, ganun. may point din naman siguro sila. Mm-mm. Pero kasi hindi naman natin, ako,
Hindi ko naman Mismo. sila kilala, yan. Hindi naman namin sila kilala. And honestly speaking, wala akong pakialam kung gawin nila yun o hindi. Mm. Kasi unang-una, bakit mo naman pakialaman yung mga yon? Yeah. Tsaka, Yung, sikat sila eh, kayo hindi. Manahimik na lang kayo. Di ba? Sila binakikinggan sila. It doesn't matter yung opinion mo. Well, it you have, you have your opinion, which is Yes. alright. Di ba? Di natin tatanggalin yun. Pero it doesn't matter. Okay. Kasi sila nandun sila eh. Ikaw nandyan ka. Di ba? Yung mga nagpe-perform na sila, Bambo ba nagsalita? Sila Rico Blanco ba nagsalita? May narinig ba kayo sa mga talagang known legends natin? O yung mga at the very least kasabay nila sa eksena na wala kayo na. Yung mga negative comments na yun, nagagaling yan dun sa mga nanonood na feeling nila ito yung tama. Marami ganun eh, yung mga gatekeepers, yung parang, hindi ka dapat ganyan, hindi ka naman nag-release, pakailan mo, di ba? Sino ka ba? Wala ka dun sa moment ng tao na yun. Yeah. Yun yung nararamdaman niya. Feel niya yung pag-rhythm niya, hindi pakailan mo. Again, pero kung premeditated nga siya, medyo mahirap i-perform. mahirap na rin i-defend Ibig sabihin yun. yung parang in-script mo na. Yeah. Oo. Iniisip mo na, Na-rehearse. ito yung mukha ko mamaya. Na-rehearse. Intense. Oo. May mga gumagawa nun pero mahirap siyang i-execute. Kasi nga, inisip mo na eh. Like, Those are the two possibilities na pwedeng nangyari yung moment na yun. Pero regardless, sila yung nasa stage. Di ba? So yung mga bashers and whatnot, you can live your life as a happy little troll on the internet. Di ba? Sila yung nasa stage, sila yung nagpe-perform, sila yung kumikita, habang nambabas, sila yung nabibigyan ng exposure habang nambabash ka. It's a win-win pa rin sa akin. Win-win yun. It's a win-win. It's Oo, win-win yun sa kanila. ang tawag ko doon, the Carlos Agassi effect. Oo. Ano yung kanta niya yung birthday? May bagong term. Okay, Carlos Agassi effect. Let me explain. Agassi ba? Agassi. I don't know. Agassi yung tennis eh. Hindi na lang. Let me explain. Kasi marami pinagtatawanan si Carlos Agassi sa Tsaka yung misis niya. happy birthday niya, Merry Christmas song niya. Pero sinishare niyo yun. Oo. yun. Million yung views nun. Alam niya yung ginagawa niya. Pinagkukwentuhan niyo siya. Oo. Ng mga tropa. Uy, kahit mo naman yung kapos. Pag may birthday, pinapatugtog Gusto niya. niya. Oo. Yun yung plano talaga nila. So, hindi, yun nga yung sinasabi ko. Kayo yung tanga. Kaya yung mga pambabash ninyo, yung mga nambabash Bash na yan, wisely. mga Bash troll na yan, bash nyo pa, bash nyo rin kami. Diba? Meron na nga, may nagsabi na, di ba, nung huli. May ano yun eh, may personal shit yun. Hindi, yung baduy daw. Formahan, deadcore. Oh, deathcore daw, pero tugtog daw, baduy. Oo, yung nag-comment na ganun sa amin. Sabi ko, Hindi ko nakita yun. hindi natago nyo na yung comment. Tinag ko kasi baka maging courage ng iba pang batch. Ang akin, Hindi dapat. hindi ang akin. Let them be. Ako, hayaan mo siya. Kung dumami man sila, at least, o kunwari, yung isa, yung nga si Jacob, bad trip siya dun sa comment, ay dun sa nakita niya, mababasa rin ng ibang friends niya yun. Pero yung ibang friends niya, natripan tayo. Ganun lang yun. Breed through hate. Tsaka ako, based on experience, at the same time, sayings na din na, yung hate and bash, laging nanggagaling yun sa baba. Totoo. So, never kang ibabash ng taong masangot sa'yo. Ayun yung Oo. feeling, ayun yung nakikita Alam mo kung talaga. bakit? Alam mo kung bakit? Never. Kasi it breeds from insecurity. Tama. Kasi, dahil na dapat, mas magaling ako dyan. Dapat ako yung nandyan. Hindi ka naman, dito kami, andyan ka eh. Ang gagawin natin. Yung tipo na yung bash and comments na kung titingnan mo naman, hindi naman nila kayang gawin yung ginagawa ng iba. True. Yung binabash nila. Diba? So, laging nasa baba. Kasi yung mga nasa top talaga, nandun yung tulungan talaga eh. Yung paano nila mas i-improve pa yung crafts nila. Based on my experience talaga, nasa baba lagi. Kasi yung mga tao gusto mag-succeed, ang pinag-uusapan nila is kung paano mag-succeed. Hindi yung ibang tao na, ano yung bandang yan? Ano yan? Mga supot yan. Mga banda, ano na yan? Paano itlog lang kinakain yan? Parang alam mo yun, paano yung tao, yung dinadali nila. Kasi hindi na rin nila madali yung art. Diba? Kung dadalihin nila yung art, hipokrito na sila. Pero kasi, yun nga yung freedom of expressing your own art or yung expression mo talaga.
Meron talaga. Someone is bound to not like your art. Which is alright. Na kahit ako, hindi ko naman trip lahat ng kanta ng Bini ba yan? O hindi ko naman narinig. Bini Manoy. Bini Manoy. Bini Manoy. So, yung t-shirt niya. Why not? Eh, Shoutout Bini Manoy. no, hindi ako galit Okay. sa Bini. Okay, ayoko, bakit tirahin niyo ako dito? Wala akong problema sa mga pero hindi ko trip yan. Pero wala akong sinasabi. Tama. Hindi nyo kasi kailangan pag-usapan, hindi mo rin kailangan dalihin yung mga tao mismo. Again, kaya nga nabanggit mo yung mga nasa baba yung nandadali. Kasi wala silang maisip na ano eh. Mga mag-isip, mga talangka mag-isip yung mga yan. The crowd mentality of the Philippines. Yun, kailangan dito, hatakan sila doon. Pero yung mga nasa taas na, nagtutulungan, bro, dapat, siguro, mas okay na ganito. Mas okay na ganyan. Katulad ng mga nakakausap namin sa gig minsan. Yes. Bro, siguro mas okay kung ano. Paano yung ginawa niyo ganyan? Nagtatanong sila kung paano namin nagawa yung certain theatrics na, alam mo yun? Kasi sila may dance number sila pag nagbabagsa sa stage. Sa stage. Silang tatlo. Actually ako, wala ako, hindi ako kasama. Nagwawami kasi ako eh. Organic yun. Napanood ko na sa isang video. Sabay yung gano'n namin na mamaganda siya. Ayos na. Oo, yun nga. Yung mga nakakasabay namin, ang pag nakakausap namin sila, magtatanong sila sa amin, paano yung nagawa ito? Paano yung ganyan to? Then ako rin mismo, ina-analyze ko rin, paano kaya nila nagawa yung gano'n? Tapos kakausapin ko na rin sila, sir, paano yung, ano nyo kanina, parang mabilis yung setup nyo, gano'n. Ganito, ganyan. Tapos i-explain nila. Ganun yung usapan ng mga taong gusto pang mag-improve and gusto pa talagang umangat. Hindi yung kahanap ka ng isang table, pre, yung banda na yun, supat yung mga yun. Di wala na. Based on my experience din na first time kong kasi dati nag-look up din naman ako sa pagiging band. Parang gusto ko rin talaga na magkaroon talaga ng banda noon. And first time namin tumugtog sa isang gig. And then ako personally hindi ko talaga gusto yung nagawa ko. Kasi unang-una sabi ko nga first time, wala kaming gamit. Okay, hindi namin alam. Actually, yung drummer namin noon, hindi alam kung paano yung tamang position ng drums or what. Okay. May kulang pala na isa. Tapos yung bass namin, nung nandun na sa mismong stage, nagloko pa. Tapos, nagloko siya. nagloko na yung parang hindi siya gumagana. Yung wiring, hindi siya nagloko. Technical difficulties. Hindi siya nagloko. Nininin ako lang, Okay. baka nagloko siya sa girlfriend niya. Tapos yung lidista namin noon, hindi ko alam kung bakit sa sobrang kaba na. Sino yun, si Bert? Parang gano'n. Hindi, normal. Name drop. Na-auto-tune siya. Tapos ako mismo, parang hindi ko gusto. Na parang napapahiya na ako. Pero, sabi nga natin, as a performer, artist, the show must go on. Yes. So, kinanta pa rin namin. Parang nag-ano kasi kami na, parang yung isang song, pinabilis namin. Parang tawag matapos? dito. Hindi, yung ano mong tawag sa genre na yun, yung parang pinabilis na. Pop-punk, parang gano'n. Okay, pop. So, gano'n yung genre. And then, ang maganda lang kasi nung habang tapos namin, pumunta ako sa bandang likod sa CR. Sabi niya, uy, huwag yung tugtog niya. Oo. Huwag niyo yun. Yung gano'n, hindi ko sila kilala. Tapos nagulat ako, sila pala yung main. Sila pala yung main band. Sabi ko, ganito pala talaga kapag katunay Oo. yung pagiging artist niya. Kapag kasi, Diba? yun yung mga genuine na tumutugtog. Kasi syempre naiintindihan din nila yung sitwasyon na Doon sumabit. sila- Kahit sumabit-sabit. Doon kasi sila nag-start. Lahat Doon na nag-start. start. First gig namin, ganun din eh. Oo. Gumalaw lang ako, nawawala gitara niya. Oo, kasi yung stage noon is very flimsy. Tapos pag gumalaw siya, nag-theatric siya, nagagalaw yung extension. So natatanggal yung Mawala yung power gitara. ng effects. So nawawala. Sige, gawa natin yung paraan. So I think second, third song, okay na Oo. kami. Ano kasi, two things yun. Number one, have to push forward. Oo. Hindi pwedeng titigil ka na lang doon kasi may mali. Number two, sikreto ng mga artists, hindi nila alam na mali yun. Oo. As Ganito long mo as ma-represent mo siya with confidence, alam nyo sa inyo na, uy, kamali. Pag-usapan nyo mamaya. Oh, actually, totoo yun. Pero pag nasa stage ka, tuloy nyo lang yun. Kasi sila, baka parang yung nangyari sa'yo, na-appreciate pa rin nila yung pagtutog nyo. So, ikaw, saka kayo, alam mo, daming mali. Sabit. Oo. Ayusin natin next time. Pero hindi ka basta titigil doon kasi it must go on. And number two, hindi nila alam yun. Lagi naman may sabit. Oo. Di ba kayo sa... Meron. Meron kami sa WIS. Hindi naman siya araw-araw. Kumbaga every gig.
magic eh. Oo. May ups and downs talaga. Mm. Normal na buhay eh. Sa akin lang, nakita ko yung point of view doon na kapag katunay nga na ang Support. andun yung suporta. Mm. Kapag ka hindi talaga nandun sa craft, andun yung hatred. Oo, kasi hindi nila alam yun eh. Hindi nila naiintindihan. Hindi nila alam yung effort ng mga tao bago sumampa ng stage. Yung ilang oras tayo nagpa-practice na ang dami natin sinakripisyong oras na dapat sa pamilya natin and what not. Diba? Well, sa amin tatlo madali kasi matandang binata gaming kami. Pero marami kaming sinakripisyong oras na dapat para sa amin, ng babae na lang sana kami. Pero hindi. Nag-practice kami. Hindi nila naiintindihan pare. I-hit lang nila tayo kung bading nyo. Pero yung mga kapwa mo doon na tumutugtog, good set pre. Yun yung pinakamasarap marinig doon. Kahit alam mo may sabit ka. Good set pre, good set. Good set. Yung nalapit na hindi lang basta good set. Yung kakausapin. Oh, meron talaga kami. Pare, meron kami. Yung kakausapin nga talaga. Meron kami. One time may naging kami. Busy ko sa gano'n. Gusto kong pumatay. Yun ang pinakamasarap pare. Gusto kong pumatay. Gano'n siya. Tapos meron kami doon, parang matanda na rin yun. Sino ba yun? Si Licor ba yun? Licor ba? Basta, sa pit. Walk behind me, Satan! Gano'n siya. Tatay nung cyanide and... Oo. Tuwa siya, sabi niya, parang bumalik ako sa pagkabata ko. Gusto ko malapak! Lumalabas yung pagkademonyo ko. Lumalabas yung pagkademonyo ko! Walk behind me, Satan! Ganun siya. Parang nabubuhay. Sarap marinig na parang may nabubuhay sa mga pinagagawa. Yun yung tunay na parang appreciation. O wala kang na rin. Meron man doon na hindi kami nagustuhan kasi siguro softcore sila. R&B sila and whatnot. Naiintindihan ko yun. Yes, Okay lang tayo doon. If you don't like us, it's okay. Kahit kung ibabas nyo man kami, kung gagawa kayo ng 1-hour podcast to hate us, go ahead. Good for you. Good for you, pare. You have 1 hour to hate other people. Go ahead. Di ba? Pero yung support, yun yung sinasabi mo eh. Yung sinasabi namin na pag meron kang support, tutuloy ka. Kaya ikaw tumugtog ka, sumabay ka sa amin. Di ba? Sa stage ka pa rin. Sa stage ka pa lang. Good set, pre! Sugal, hindi ka namin eh. Pero hindi, no joke, kung gusto mo talagang, kung gusto nyo, yung mga manonood dito. Shoutout sa mga natin, lahat ng mga Shoutout ano yun, gusto magbanda. Huwag kayong mawawalan ng ano, huwag kayong mawawalan ng kumpiyansa sa sarili. Yeah, wag lang mawalan ng gamit. Pero marunong dumiskarte ng gamit. Oo, pare. 1 week before the gig, doon bumili. Di ba? Hindi, 1 week nung sinabi na, boom, ikaw na lang mag-base. Oo. Shit. Oo. So, kinukol lang natin yung attention sa lahat ng mga tao sa social media at the same time sa internet na. Pero, I just want to say na you're welcome to hate us. Parang, go ahead. Kasi, hindi naman talaga kami, alam mo yun, para sa lahat. Hindi naman lahat pwedeng kumain ng dinuguan. Alam mo yun? Parang, ulitin ko, nasabi ko na to sa isang episode namin na kahit ikaw yung pinakamatamis na apple, hindi lahat kumakain ng apple. True. Diba? Kahit ikaw yung pinakamasarap na apple, may ayaw talaga ng apple. Paano kung allergic sa apple, diba? Yun. So talagang, wala eh. Meron at meron. Lalo na yung tugtugan namin medyo abrasive sa tenga. So may mga taong sensitive yung hearing nila, ayaw nila makarinig ng distorted guitars. Walang problema. If you hate us, it's okay. Ganun talaga. Pero, doon na lang kami a-appeal sa mga gusto kami. Kumbaga sa pagiging artista, di ba? Malalaman mo galing yung artista na kontrabida. Pag inis na inis ka na sa kanya. Oo. Doon malalaman kung gaano siya kagaling na maging Effective. Yung ano, kontrabida. si King Joffrey ng Game of Thrones, yun, napaka-effective yun. Para sa akin So kapag nagalit ka na sa kanila, ano ka na? Ibig sabihin nagawa nila yung trabaho Nagawa yung nila. trabaho. So kapag nagalit kayo sa amin dahil maingay kami, good job. Good job. Good job, di ba? Good job. Di ba? Kinukol natin yung attention sa lahat ng mga nasa social media na lalo yung mga mahilig mag-bash, gano'n. Oo. Bash wisely na lang. Di ba? Na parang doon ka na lang siguro tumingin sa mga gusto mo na craft, di ba? Na mas worth it yung like and share mo. Mas worth it ng comment mo. Kasi tulad nga Huwag na kami pakialaman. Hindi kasi actually napakabait pa nga nung payo niya. Na wag bash wisely or wag ka na masyado, doon ka na lang sa gusto mo, napakabait pa nun. Kasi kung ako yun, sasabihin ko, di magalit ka ba? Di ba? Kasi nga,
Kung gusto mong gamitin yung 10 hours of your day, na pakikinggan mo yung kanta namin ng 10 beses, let's say, pakikinggan mo yung kanta namin ng 10 beses, tapos i-criticize mo, tapos magpo-post ka sa social media, thank you. Kasi Okay lang pinakinggan sabi. mo pa rin kami ng 10 beses. Di Plus ba? 10 plays yun sa Spotify. 10 plays pa rin yun. Para sa amin, napakalaking bagay ng 10 plays. Kasi parang nakikita ko kasi tulad niyan, yung sinabi kayo ng Carlos Agassi, ganon. Hindi nila alam na nagagamit na sila Ayan. para ma-exploit. Yeah, Hindi naman engot yung mga tao na yun. Bakit sila gagawa ng Hindi, song na kaya ganon? engot talaga sila. Diba? Hindi, actually, totoo. Hindi tanga yung mga taong gumagawa ng ganong content. Sadya yun, sadya. Sadya talaga nila yun. Oo, kaya Parang they wanted to be hated. ito, yung like and share ninyo sa social media, yung comment ninyo, it turns into peso talaga. Oo, Yes. totoo. So, very important na yung like and share mo, isuporta mo na lang sa lahat. Pag binash nyo kami, Oo. kung comment, Publicity pa rin sa amin. i-share nyo na din. Oo. Yes, in public. Sabihin nyo, itong bandang to, walang ginawa, kundi dumura ng dugo, yung mga ganon. Pero tunog, parang lollipop. Parang ganito lang yan eh. Na, ayaw mo yung isang craft, pero ikaw yung nagiging dahilan para ano sila, tawag dito, mag-trend Right. sila. Diba? Parang ano yung essence nun? Parang, di ba, na ikaw yung nagiging dahilan dahil nga nag-angry ka, nag-bash ka, comment ka ng comment dyan, pero ikaw yung nagiging dahilan, bakit sila nasa newsfeed mo? I mean, ano naman yun eh, freedom din naman nila to express yung dislikes and yung displeasure nila towards a certain thing. Diba? Pero, ano talaga, an angry mind is a narrow mind. Hindi mo maiintindihan yung bigger picture. Natutulong. Negative publicity is still publicity. Hindi nila naiintindihan nyo kasi nga, galit na galit sila eh. Ingit na ingit sila, asar na asar sila dito sa taong to, sa mga to. Kaya tingnan mo, yung Benny na yan, napakarami ring bashers niyan. Oo. Na hindi ko rin maintindihan. Ano bang ginawa ng mga yan? Nagsisasayaw lang naman. They're just performing, they're just singing. Ano naman, kung maraming matuwa sa kanila, ganyan din sa amin. Ano naman kung mahal yung ticket nila? Oo. Hindi kasi may market sila eh. Oh, may market sila. Oo, may market sila. Di ba? Market nila yan. Oo, pinaghirapan din ang marketing team nila na sumikat sila ng ganyan. So kami rin. Ano ba naman yung bigyan nyo kami ng isang bucket ng beer? Di ba? Ganun lang yun eh. I mean, para sa akin, yung mga nag-express ng hate and whatnot, well, trip nyo yan eh. Deeply troubled din siguro kayo with your insecurity and or whatever. Pero, I don't want to say na parang stop doing it. Pero kasi if it's therapeutic for you, di go ahead. Ayaw naman namin sabihin, ayaw namin pagbawalan kayo sa freedom ninyo na to express. Pero isipin nyo na lang din na if you're gonna do that, makakatulong na rin sa amin yun. Di ba? Kasi tignan mo yung Creed. For a certain time, Nickelback. For a certain period of time, may era, may decade na ayaw namin pakinggan ng Nickelback. Hanggang sa nitong tumanda na kami, naintindihan namin, solid pala talaga Nickelback. Hindi na namin ma-deny. Kasi solid talaga sila. Ever since then, hanggang ngayon, solid talaga sila. Pero yung hate na pinroduce ng metal community towards Nickelback, ano pa rin yun? Tarang, alam mo yun, it still gave them, ano tawag dito? Relevance. Kasi every year, every damn day, may nagko-comment na, you sound like Nickelback. Pwede napansin agad yung Nickelback. Nickelback never went out of fashion. Kasi Nickelback became a meme, and Nickelback became like, yung butt of jokes sa metal community. Hindi nawala. Kaya hanggang ngayon, solid pa rin Nickelback. Ganun yun eh. So if you're gonna hate us, ayun, go ahead. Good for us. Good for us. So, isa rin sa mga thoughts natin na yung freedom mo is mas maganda na mag-turn into support. Yes. Diba? Eh, So, hindi naman natin Hindi natin maaalis talaga na may galit ka sa isang craft or what, sa artist or what. Pero tandaan mo, ikaw din yung nagiging rason bakit sila nag-trend. Yes, sir. So, bakit hindi mo lang ipatrend yung mga tao o yung mga artist na worth it yung like Para sa'yo. and comment mo and share. Oo. Mas maganda na yung freedom mo, yung time mo ay nagagamit to support your local artists na merong craft na tingin mo is kailangan ng support mo. Spread love, not Spread hate, love. ika nga Spread nila. love. Sino nagsabi na? Bob Marley. Yeah, spread love. Ganun lang yan eh. So,
yun lang din yun, di ba? Na maging wise tayo sa social media paggamit niyan. Na hate natin yung mga bagay na yun, pero, di ba? Napi-phishing kasi. Oo, tama. So, maraming mga contents na worth it ng like and comment and share nyo. Di ba? So, masasabi ko na lang din na yung Rajang, yung Meet Your Locals, I think naman, di ba, kahit pa paano, yung like and share and comment ninyo is makakatulong talaga sa amin yan. Yes. So, spread love, di ba? Spread So, love. Yeah. Moving on tayo. Mm. Yun nga, paano nagpe-perform si Rajan? Diba? Ano yung pinaka-essence ng performance ninyo? Meron ba kayong pinaka gustong ipatatak? Parang gano'n. So, paano Ano siya? naman? Well, iba-iba kasi kami ng philosophy when it comes to performing. Pero recently, nabubuo na yung consensus na we wanna perform with decency naman. Yung decency, yung parang hindi kami yung Basta lang watak-watak. tumutog. May unison naman kami. So recently, nagkaroon sila ng understanding na sa breakdown, may dance step sila. No! Hindi. Sa Hindi totoo sadya yan. yun. Hindi naman sadya, pero kasi nagkaintindihan. Yun talaga yung groove ng kanta. Oo, Kasi talaga oo. yung- Hindi mo siya pwedeng ibayin ng headbang. Oo. May left, right, left. Yung sabihin, May contra code siya. Nagkakaroon May kasi contra out code of talaga siya. yun yung feel nila eh. Yun yung nararamdaman nila dun sa certain part ng song. So, when it comes to performing, we just wanna do our best. Pero meron kasi talagang, si Reg mismo, meron siyang stick na parang, that separates us live, again, compared to the other acts na nakakasabay din namin. And Okay. the other acts na napapanood namin. Yeah. Ano siya eh. For me kasi, my mentality for performing has always been give the people their money's worth. Okay. Right? So, may entrance ang gig eh. Sabihin Tama. natin 350, 250 lang yan. So, in my mindset, when you pay an entrance, that's an unwritten contract between myself as a performer and you as part of the audience that you have to remember something. Mm. You have to take away something when you go home. Whether you like it or Or you don't like like it. Right? Like, hindi mo siya trip mo siya, maalala mo siya. Kasi, at least, that's my, like, just personally, that's my responsibility as a performer. Not an artist, iba pa yun. But as a performer, that's my responsibility to you. You paid to see, probably not us. Okay. But, you will go through us. So, might as well still give you something to remember. So, yun, nag-start naman yun, Quite late na rin. Quite late na rin. No, parang within the year ba yun o last year pa? Late Parang last year. Late last year. Ay, no, within the year. Start of this year lang. So, what he's talking about specifically is the blood spit. Okay. Right? Kaya kanina pa siya nagdiniduguan dyan. Yan. It's the blood spit. Kasi, yun yung so far na talaga na-highlight when we perform. Like, I do the blood spit. The blood spit, there are different origins for that. Number one, I'm a big fan of Kiss. So, Okay. Gene Simmons does the blood spit. And kaya din ako dumidila madalas kasi big fan din ako ni Gene Simmons. So, pag nag-blood spit ako, lagi din nakadila si Kiss, right? Secondly, yung anak ko mahilig sa Kiss. Oh, syempre, itatay mo ba naman? Di ba? Yeah. And third, nag-start yan actually. Hindi ko na i-mention yung name. Pero nag-start yan. We performed in a gig one time. Merong artist na nag-viral siya before. Nag-viral siya with the topic na kanina pinag-usapan natin. Marami siyang basher. Yeah. Pero nag-viral siya. So ngayon, sikat na siya. Yeah. So, hindi ko na sabihin yung name. Pero nung sumampa sila, hindi siya nakilala. So, in-announce niya. Ako si ganyan. Tapos makita mo bigla yung mood shift. Lahat bigla, uy, siya pala yun. Si ano pala yun. So lahat nakatingin na sa kanya. So, kami susunod eh. We were the next one after them. Tugtog sila. They did alright. Pagbaba, lahat ng attention, sa kanya pa rin. And may crowd siya. May crowd siya. Ngayon, so, may crowd na. tingin sa kanya. Tapos naisip ko, kasi yung blood spit idea, October of the previous year, gagawin ko na dapat yun. Kasi Halloween eh. Halloween. Kinausap ko si Eric, the drummer na
gusto kong kasi Halloween naman. Eh, yung costume ko ng Undertaker, hindi bagay. Ako nga. Labo, diba? So, hindi ko na lang ginawa. So, yung blood itself, nasa bag ko lang palagi. Kasi hindi ako nag-ayos ng bag. So, pagdating ng time na yun, nag-isip ako, paano ko ibabalik yung attention ng tao sa amin? Kasi, nandun na eh. Diba? Alam ko, dinner ka ni Arvin. Hindi! Okay. Doon nag-start yun. Actually, ang ganda nga ng reaction niya. Dinner niya. Hindi! Sabi niya. Hindi! Kasi ganyan. Pangalawa na yun, pangalawang blood spit na yun eh. Okay. Yung unang blood spit, wala nakakaalam na gagawin ko. Wala nakakaalam na gagawin ko. Yung first time ko siyang gawin sa Millennia, wala nakakaalam na gagawin ko siya. Wala pa si Eric noon eh. Si Wally yung from... Wala si Eric noon kasi May gout. Hindi, no. Ay, Arayo. Si Wally yung gout. So, Pare-pares lang. Yung mga drummers kasi namin, yung session drummer namin may gout. Yung main drummer namin talaga namin, May si Eric, may rayuma naman. So lahat pa. So pag nagkasakit yung isa talaga, pag nagkasakit talaga sila, walang gig, wala talaga gig. So, naalala ko yung kwento ni Arvin dun eh. Yung, first time ko gawin yun, yung mukha daw niya parang, ano nangyari? Double take talaga ako no kasi sabi ko lugogo to. Parang, Pero, wala sa usapan. yun yung reaction. Pero, Yun yung reaction. very effective kasi, nung ginagawa niya na yun, so napapanood din ng mga tao sa workplace ko yun. Yung mga videos namin. Sir, bibig pala ng vocalista niya, dumudura ng dugo. Let it be known! Sabi ko sa kanila. Wala akong kinalaman doon. Sabi ko gano'n. No, kasi ganito. Ito, hindi. Alam ko, parang bago tayo tumugtog, nagkaroon tayo ng Meeting. Tapos dinner mo siya. Sabi mo, sige nga, suko nga ang dugo. Hindi. Tapos ang Sabi niya, panindigan mo yan. Hindi, ang alam ko, ito, ang pagkakaalala ko ng moment na yon, nag-uusap tayong dalawa. Meron tayong ibang pinag-uusapan. Tapos sinabi ko, di panindigan mo. Tapos sabi nito, okay, paninindigan ko. Yes. Sabi ko, iba yung usapan namin ni Mom. Ano yan? Hindi, no, sinabi mo panindigan ko. Panindigan ko. Yes, pero not towards you. Pero wala na, andun na. 110%! Doon na talaga. Ako mismo, Kasi, again, I'm not a big fan of theatrics. Kaya nga siya ginawa kong vocalist eh. Kasi, nagsasayaw yan, or basta may mga moves siya ginagawa kapag kailangan. Okay. Sabi nga rin ng mga, kasi nag-acoustic gigs din kami before, kaming dalawa lang. Sabi rin ng mga nanonood, sabi ng mga ka-work ko, sabi nila, Sir, ako yung vocalist na mo. Frontman talaga, performer talaga, which is, I like about him. Kaya nga talaga siya yung pinilit ko na makuha. And then, hindi ko naman in-expect na aabot sa blood spit, di ba? Pero natutunan ko na lang na parang, kasi natatandaan natatandaan ng mga tao. Hanggang sa parang, nung FET, tumugtog kami ng FET, nung bumaba kasi usually pagtapos namin tumugtog, ako, bumababa ako, nagpapahangin ako, naghahanap ako ng open air. Kasi napapagod ako May mga lumalapit sa akin. Meron tayong nakasabay na medyo batikan na rin sa eksena. Sabi niya, Sir, galing nyo kanina. Ay, salamat. Sabi niya, Sir, kaya talaga kami tumugtog dito sa FET. Kasi gusto namin kayo makita ng live. Gusto namin kayo makasabay. Kasi may nagkwento sa amin, may dumudura daw ng dugo. Parang sa isip ko, ay, di meron talaga. O, kamusta? Sir, ang galing nga, hindi lang yun. Hindi lang kami nakapanood ng ganito. Tapos ang ganda ng tugtog nyo, ang ganda ng mga kanta nyo. Solid yung yung dura ng dugo talaga, solid yun. So, talagang may natutuwa. Okay. So, parang, again, sa mga natuwa, solid. Sa mga yung iba na parang nandidiri sila, like, ew, like dura ng dugo. Like, who loves that? Yeah. Pero meron talaga, parang, I don't eat blood. I don't like blood. Like, ay, sorry. Blip. I don't do dinuguan. May mga ganun. Pero merong mga nagsasabi, talaga niya ka pa. Sir, solid kayo. Solid ng dumura ng dugo. Ang galing. Nagkas talaga sa parking lot, ginaganon ako. Sir, ang haba ng dila ng bokalista nyo. Ayan ako na. Kasi he projects talaga, yan yung art niya. He wants to perform, yan yung mga idol niya And he's doing it
He's taking those things and he's making it his own. So ngayon, hindi na siya nakilala. Wala naman nagsabi sa akin na, Sir, kinopya niya ba sa Kiss yun? Hindi. Sinasabi nila, Sir, kayo lang yung dumudura ng dugo. Sir, solid. Parang sinasabi ng mga tao, parang original yung dating. Pero hindi alam ng tao, kinopya lang namin yan. So it's part of the performance na ginagawa namin. And I'm very thankful na ginawa niya yun. Pero I'm not thankful na sinabi niya na panindigan ko yun. Kasi hindi yung usapan, nag-uusap kami ni Boom. Hindi ko alam kung ano pinag-uusapan namin. Sinabi ko lang, panindigan mo. Sabi niya, kinuha lang din niya para mapanindigan niya talaga. Feeling ko yun na lang yung ginawa niya. Actually, magandang ano din siya. Like, the first time I did it, maganda yung impact. True. Second time I did it, okay pa rin. Tapos yung isa sa mga, ano ba word common? Hindi, yung suke. What's an English word for suke? Yung regular na. Regular prod. Hinahanap niya. Uy, dudura ako daw ulit ng dugo. So, gusto mo ba? Oo. Sige. Sige. So parang, hinahanap din. Tapos parang later on, it became part of the performance. Pero it's fun. Pag ako, kasi siya, ano siya nasa harap siya, sa stage siya, tapos dito, ayun. Tapos ako nasa likod daw. Sila kasi nag-headbang na yan. Ako, titignan ko yung mga tao, sino yung mga nag-enjoy. Kasi nagle-lead ako sa part na yun, so may chance akong Tumingin. i-survey yung mga tao. Yung mga tao, yes! Ganun talaga sila, yes! Tuwa sila. Tapos merong ngingit may gagano. Pero most of them talaga. May tumatantan sa Oo, nag-enjoy sila. Pinaka gusto ko siguro mga reaction yung Shitty. unang flyer. Oo, sa 88 yun, may tumatalon-talon. Oo, yun talaga, tonto yung mga bata. Kasi relative to us, bata sila, 18, 19. Kami, 30 something kami. So, inabot pa namin yung Encantadia na original. So, iba yung tsaka yung Mulawi, yun yung edad natin di ba? Or rather, siguro ikaw, mas bata ka naman, I'm not sure. Pero, iba yung age nila. Pero, yung moment na nakita ko sila na enjoy nila yung Blood Spectre, sabi ko, Reg is doing something really good. Kaya hindi ko talaga kinontra yan. Go ahead. So, tinanggap ko na lang. The mentality behind it in general is, I know we perform well. But then, ang makikita mo kasi sa sakit, especially in gigs, is even though you're quite good, you have to catch their attention first. So, we always do the blood spit first. Because after that, and then they'll listen to the song. And then, they'll know that we have good songs. Kaya siguro may nag-comment at mukha kaming deadcore, tapos bado yung tutugan na. Pero, Comment ka pa rin. Comment ka pa. nag-comment ka pa rin, di ba? Parang We ano wasted maybe 5 minutes of your life. Parang ano siya sa cooking. Type ka. So, Sa cooking, di ba? Bago ako kumain, titignan mo muna yung, masarap yun. Saan mo siya matitignan? Ang insight ko dyan, kasi, yes, important how you perform. It's okay talaga na yung performance mo sa stage. Yeah. Pero very important, paano pagtapos. So nakita ko doon yung signature. Kasi importante kasi talaga yun, yung mayroong signature. Sabi ko nga, yes, importante yung packet mo sa stage. Pero ang pinaka-importante dyan, pagbaba mo. Yes, yung kung Paano kayo mag-stay sa mind ng mga Yes. audience natin. And then, sabi nga ni Rick na yung money, yung worth it. So, yes, nandun talaga na ginagawa namin to because we are performing. I mean, tama rin yun. Pero the fact na may sumama sa lineup namin kasi gusto nilang makita yung dura ng dugo. That's it Parang hindi pwedeng tutugtog ka lang doon sa kamukha mo si John Mayer. Parang pumunta ng EK para mag-space shuttle. Parang Oo. Meron ka talagang destination. Pero mo, tumugtog pa sila. Parang they came out of semi-retirement ata at the time. Sabi nila, matagal na kami tumutugtog, matagal na kami tumigil. Pero bumalik kami kasi gusto namin kayo makasabay. Yun yung sinabi nyo during FET. So natuwa naman ako, sabi ko salamat ho kasi na-inspire kayo ulit. And syempre, of course, natuwa rin ko. Pero magaling din talaga sila. Sila yung bassist na babae. Oo. December Carnival, I think you're talking about. Ha? December Carnival. Parang sila nga yun. Parang tuwan-tuwa kami sa tugtog nila Hindi ko naman nakakalain na pag nandun ako sa parking, magkatabi kami. Tapos yun sir, galing nyo, yan. Tumugtog talaga kami para makasabay kayo kasi may dumudura ng dugo.
The moment, matatandaan ba kami kung walang nagsabi na, may banda dumudura ng dugo dun, sabayin yun. O, di ba? Let's say na gino-joke time nila na kami na, may dumudura ng dugo dun. Sabayin dun, sabayin yun. Yung tipong derogatory yung tone. Pumunta pa rin kayo. Oo, pupunta pa rin sila. Yes, oo. Kinalat pa rin ng hater yun. So, which is I'm very thankful pa rin sa lahat ng Carlos Agassi haters. No, I mean, it's true, di ba? Kasi naipropagate pa rin yung trip namin na tumuturo kami dinuguan eh. Di ba? Dugo naman, Brent. Ay, sorry. Dinuguan. Mahal kasi yung ulam. Tsaka itim na yun. Regados. Yung Ricardo sabihin, laman loob na. Regados. Yun, importante talaga na Yes. paano ka mag-stick dun. Parang the first, yung parang sa pagkain, the first customers, yes, important sila. Pero kung paano sila babalik Babalik. sa'yo. Yeah. So, ganun din naman sa pagpepper. Yeah. Like yung sinabi ko kanina, like, bago ako kumain, you have like to eat with your eyes first. And then you taste it. And then you come back for it if it's good. Oo. Right? So same concept. Like, if yung mga sasabi niya kanina came to see like the visuals Mm. and then they like the music, then they'll come back for it. Yeah. You know, honestly, I'm very happy kasi kahit twice a month na lang kami mag-gig. Noon, alam mo ba, nung pandemic, masaya na kami ni Red Cloud. May 5-3 listeners kami sa Spotify. Nagse-celebrate na ako noon. Yep. Kasi coming from yung ikaw wala kang ginawa kundi mag-cover. Nung banda nung college mo, wala ka naman kinocompose. Tonto ako kasi may nakikinig sa amin 3-5 tao. Tapos ngayon hindi na kami bumababa ng 23, 25, 30. 30, ayan. Nandiyan na yung mga regular numbers namin. 30, they say is low, but it's not for us. Oo, para sa amin, sobrang saya ko na nun, Yeah. man. That's Isang classroom na yun, bro. 30 more than you, di ba? Ikaw nga, wala kang profile eh. For me, isang classroom na yun. For me, Oo, classroom na. sa pinag-turuan ko before. 11, 12 Very, isang very klase. So, happy kami sa support na Yeah. nakukuha namin sa, we call them the brood. we appreciate each and every one of them. Kahit sabihin nila na, ba't ka nakikinig dyan? Ba't yung mga yan? Dugo yan, tunog ewan yan. Ilang, di ba? At least meron may sumusupport sa amin. Ayos, ito nakuha ko kay Paco, Ares Paco Chaga from April Boys. Kasi I used to do a podcast with Batang 90s before. Ano lang din, internet, whatever lang. Tapos nag-guest namin si Paco. Sabi ni Paco, you don't really need 1 million followers. You need 100 or 1,000 or 100, 10% na kung ano naman yung 1 million. You need 1,000 loyal followers. Kasi ganito yan. Sabi ko, sige, Sir Paco, paano ba yan? Sabi niya, if magko-concert ang Intro Voice sa US, or let's say, sabihin na natin US, tapos 1,000 tao lang yung manonood, 1,000 lang yung loyal followers mo. Di, guaranteed ka na may manonood na 1,000. Ang ticket, let's say, is 5,000 USD per head. So that's 5,000, wait, tama ba? 5,000 times 1,000. So, magkano na yun? I-calculate natin. Okay, how much is that? 5,000 times 1,000, bobobo sa math. Di ba? 50,000. Ha? 50,000. 50K. Let's say 50K. Tama ba? Ayaw. Ikat mo to ha. 50,000. 50. Tama, di ba? Pero let's just make sure. Baka kasi sabihin nila, tayo na, dumudura na nga kayo ng dugo. Baka 500,000. 1,000 Times times 5,000. 5K. 5 million. What? What? No. 1,000 Okay. times 5,000. Yeah. 5 million talaga. So may 5 million 5 million USD naman. ka, pare. At ang Times mga 55. tigtatatong zero nga pala yung follower. Tama. So, 1,000 people, kung meron kang, sabihin natin na meron kang 1 million followers sa Facebook. Ang manonood, kung may manood lang sa yung 1,000 loyal followers, imaginein mo, for 5,000 pesos, o sabihin natin pesos na lang, for 5,000 pesos a ticket for 1,000 people, 5 million pesos. Boy, di boy na tayo. Oh. Beyond the money, the fact na may sumusuport sa amin, and then, makikita mo eh. Oh, yes, true. You'll see it na may mga nakakasabay kami na bands din, and then they would regularly react, or regularly comment, or Actually, malaking bagay. share our
Shout out sa Rosier. Rosier, sa Nasha Roby, or Yes. Nisha Roby. Nakakataba na ng puso yun. Yes. Kasi we came from a place na, as Arvin said, we came from a place na we didn't even know we were going to perform live. Oo. Like, at all. Kasi pandemic kami nabuo eh. Like, honestly, like, the sound itself was in the pandemic. So, we didn't really know that we were going to perform live. Much less, you know, I didn't know his story about someone wanting to see the blood spit. I didn't know Ay, ngayon that. ka lang ba nakwento? Yeah, I didn't know that. So, wow, thanks, man. Parang ganun, thank you, right? So, nakataba na ng puso yun. And, you know, if those 1,000 people that he says don't have to pay for a ticket-free entrance, I would still, like, be more than happy. I mean, to wait, okay, this regarding money, if meron tayong 1,000 loyal na parang 1,000 na nagre-react, 1,000 na nakikinig sa amin, Yes. that's more than enough eh. More Sa than 30 nga lang, ang saya na namin eh. Di ba? Yeah. Sa isa, sa tatlo lang ng pandemic, masaya na kami nun. Hanggang may nakikinig. Kasi ganito yun eh, kung gagawa ka kasi ng kanta, and if you're gonna make it for yourself, medyo selfish naman yon. Okay lang yon, pero syempre sa'yo yun. Walang problema. Pero kasi, at the end of the day, gusto mo pa rin i-share yun. eh. Kaya ka nga nagpe-perform, kaya ka gumagawa. Kaya mo, the moment na i-share mo yun, gusto mong may maka-appreciate nun. Pero pag hindi mo share yun, ginawa mo lang para sa'yo, okay lang yun. Naiintindihan ko, para sa'yo yun. Be selfish, go ahead. Pero the moment na share mo yun, it's for you, it's you wanting people to understand you. It's you wanting people to appreciate yung art mo. So it's important to sabihin na para, di, para sa akin to. No. The moment na i-share mo yun, para sa lahat yun. Para sa audience mo yun, para sa fans mo yun. So, yun din ang tinikeep in mind namin when it comes to performing plus making songs. Diba? Of course, personal yung mga songs namin. Like yung last naming single. So talaga, first time namin, since after the pandemic, yung Wretched, yung last single namin, latest single namin, yun yung kanta namin na hindi regular yung flow. Kasi this time, hindi na galing kay Reg, purong-puro yung lyrics. So, may Actually, na, from it's him. from him na. Ano to? Ambush at si... No, kasi... Ano to? Siyempre, sabi ko rin, meron akong ref dito na parang somber yung tone. Parang, at the time, somber siya. Somber. May ano siya eh, may pinagdadaanan. Timing ba? Nagkataon na. So sinay ko sa kanya, sabi niya, okay na. Tapos may mga sulat siya. So first time, after the pandemic, ito na yung, nagbabago na yung dynamics kasi may mga kasama na eh. Yes. Hindi na dalawa lang eh. Oo. So, I told Arvin na gamitin natin yung sinulat niya. And then, I'll make it fit sa riffs. Yun na lang. I'll add some words, deduct some words, make it fit. Pero, 95% yung writing lang. but it's good kasi ang sarap din sa feeling na parang feeling mo tunay na kayong banda. Oo. Kasi meron ng input ng iba. May ambag. May ambag. Yes. Hindi mo sa ambag. Ang pangit ng term na ambag, meron ng Dynamic. color ng iba. Hindi yung black and white na. Label ba? Tama, pati sa Tama. May nagdagdag ng sili. Yes. Dun sa adobo namin. Hindi ba nga may nag-comment na yung Wretched daw is bakit wala daw pumapatay? Walang namatay, walang pumatay. Yung nagsulat kasi yung pinatay eh. Yung common theme kasi ng Russian songs in the beginning, always angry, always retaliating. So when Wretched came out, nagtaka ako, bakit walang retaliation? Walang Ano galit. nangyari? Bakit parang tinanggap lang na gano'n yung nangyari? Yun yung pala yung sagot. Hindi nga, so nagkakaroon ng pagbabago dun sa writing and whatnot. Pero it's a welcome change. Para sa akin, it's a welcome change. Kasi gusto ko talaga na may input ng lahat. Diba? Or gusto ko ng may flavor o color ng lahat. Ito nga, yung album namin, hindi siya kasing bilis nung EP. Yung EP kasi 1 month, kasi dalawa lang kami nun eh. Yeah. Pero itong magiging album, I think it's gonna take A while. 2 to 3 more months Yeah, a para while. ma-develop lahat. Kasi papasok ko pa kay Jacob eh. Everything will be done by each individual member. The first EP kasi, Arvin did all the instruments. So he just gave me the song, I would write for it, tapos na.
Right. This time around, we want everyone to, so he will play his own bass lines, he will play his guitar, Eric will play his own drums. Yung kay Eric Ay, kay naman. Eric. Tama pa rin. Yeah. Papalo pa rin siya. Program na lang. Kasi si ano naman, So si it's still Jacob going naman to be like magta-translate. individuals. It's going to take a little bit of time to accomplish it. But I do hope you guys, to those who support us, abangan nyo yun. It will Yes. be great. Maganda yung mga bago. Yeah. Gumawa kami ng bagong may kanta na gano'n, di ba? Yung doon lang. Alam niyo yung kantang doon lang? Paano yung tono ng Yung ano, Doon ay kaya kong iyan. Init ng hangin? basi. Di ba? Oo. Kanta Doon ng ay adik kaya yun. kong... Kanta ng adik yun. Kanta ng parang nagsisisi ba? Okay, oo. Pero di ba napag-usapan natin yung meron... Deadstream? Ha? Deadstream? Yun ba yun? Yung parang... This is the newest one? Oo. Yung Yeah. pinalit doon sa Deftones. Yeah, Oo, pang-adik. Deadstream yung magiging title. Pag-uusapan na namin dun sa chat ba o sa gig? Basta Sa gig. Kasi ginawa ko ginagawa ko na yung ano niya, pinapractice ko na yung kumbaga nire-refine ko na yung tone niya kasi ano na kami since Wretched, gusto ko na meron ng clean tone. Kasi since dalawa na kami. So may salo na sa akin if ever. So I like using clean tones sabay biglang bigat. Okay. So, itong Deadstream, I'm very excited na mabuo namin to. Kasi ito yung sinabi ko sa kanya. Greg, parang gusto ko ganito yung feel ng kanta. Yung tipong, okay na ba sabihin natin? In a way, the general idea is yung sa addiction, di ba? Oh, yes. And then Eric came in, ibang topic siya. We're talking about social media. na. Pero, pasok pa rin eh. So, we're going to tackle how people are somewhat addicted na to social media. Kaya sa Deadstream instead of lives. Tama. Oo, sumakto okay. pala. Ano siya eh, yung choice of notes na ginawa ko din, hindi siya somber, pero gloomy yung dating. Tapos bigla kang mabubuhay. Basta may ano yun eh. I'm very excited na ma-record ko siya ng maayos. Yung addicted to reacts, addicted to positive comments. Yung positive reinforcement na pinapaniwalaan nila would be just from online sources. Yung mga ganun na tao eh. Very prevalent yan sa social media. Yeah. That's why like I remember there's a Japanese wrestler na babae killed herself kasi binash siya sa internet. Kailan yun? Many years ago sa Stardom. Yun. Yung mga ganun. So, as much as social media helps us, there's also, of course, the other side of the coin, which This is all will tackle. this is one of this is what I love about sa genre namin. I know it's not exclusive naman sa genre namin. Pero most kasi talaga ng genre sa kanta sa genre namin, ang pinag-uusapan talaga is yung mga bagay na mahirap pag-usapan. Yung mahirap i-express. I'm not gonna take away yung sarap pakinggan ng pop songs. Yung mga danceable songs and whatnot. I'm not gonna take that away from that genre. Pero kasi this is what I love. This is why we're doing this. And this is why ito yung genre namin. Is to express and to tackle yung mga topics na mahirap pag-usapan. Tulad yung mga ganyan, yung certain social media addiction. Yes. Yung bullying, Maligno is about maligno is about bullying. Darkly dreaming is about tendencies, certain tendencies. Di ba? And then psychopathia, ganun din. Certain tendencies. May lahat tayo may sapak eh. Ano ba yun? Pero hindi natin inaano yun. Parang gusto lang natin, okay, happy tayo. Sayo tayo ng salamin. Whatnot. Can't always be happy. Kaya nandito yung Metal Pre. Nandito kaming mga tito nyo. Nagpapakami tayo. Dumudura ng dugo para sa inyo. next time siya napapaduroin. Yeah. Pero dito lang sa gilid. Ketchup naman. You can't rain all the time. No, pero it's true. It's true. Hindi talaga, yun talaga yung purpose ng genre natin. Yes. Yung pag-express of, again, things that are hard to swallow. Yung pills that are hard to swallow. Wala eh. I don't know if may narinig na akong pop song about these things. Siguro naman meron ng pop songs about depression. May pop songs about yung mass shooting. Meron na ako narinig na ganun. Pero it's disguised
as a pop song. So parang yung mga tao kinakanta nila, sinasayaw nila, pero hindi nila alam na yung meaning ng song is ganun. Pero dito kasi, meron din naman metal na masaya. Sa Electric Callboy na ba sila ngayon? Sa Electric Callboy, yung mga kanta nila masaya, hypa-hypa. Pero most talaga, let's say 95-98% ng mga kanta ng metal, wala talaga, lahat talaga yun yung mga bagay na hindi pinag-uusapan sa dinner table. Pero naiisip mo siya pag mag-isa ka na lang. In your deepest private moments, naiisip mo siya. Imbis na magsansal ka. Maraming hidden. Oo, isip. Hindi. Parang example lang song is Mamma Mia. Oo. Mamma Mia ba? Mamma Mia is about Mama. Mahirap din siyang tanggapin. Wala tayong kinanta. Copyright. No, I mean, don't get me wrong ha. Don't get me wrong. I don't want to take away yung nagagawa ng pop. I've The been music cheated industry. by you. But I don't know when. Gusto lang talaga bigyan ng importance ng mga bagay na dapat talaga din pag-usapan. Or Kahit hindi naman araw-araw nyo pakinggan yung mga ganitong bagay, pero we just want to share. maging aware. Maging aware Yes, kayo, oo. yes. Nagkaroon ng kailan ba yung Megadeth? Nagkaroon ng certain era na parang isang taon lahat sila nag-release of songs about bullying. Sa Megadeth. Maligno, as mentioned earlier, is about bullying. And the effects of bullying. Pero, again, bagay yon. I mean, hindi man sa ang sarap pakinggan yung lyrics na yun sa ganung feel ng kanta, sa ganung Ganong genre. genre. Kasi, nare-release mo. Hindi nyo ewan ko, pakinggan nyo kasi. Pakinggan nyo para maintindihan nyo. Yes. Pakinggan nyo kami sa Radyang Spotify, wherever else you get your Yes. media. Andun kami. Nandun kami. YouTube! YouTube, Andun kami, Spotify, Fugees. Instagram. May OnlyFans. Konti na lang yung Pornhub page namin. Yun. Syempre, bago tayo matapos, give us one word na mag-express ng Rajang, okay, in upcoming projects. Okay, one word na mag-express ni Rajang sa mga upcoming projects. Yeah. So, tig-isa bago tayo matapos. Sige, una ako lang. Extreme. Hardcore. Hardcore. Hindi, ikaw muna. Nag-iisip pa ako eh. Ano siya? One word lang. Bro. Okay na yan. 2 words kasi yung minute burger. Teka lang. Siguro, expressive. Expressive. yun na lang. Okay. Love. Spread love. Spread love. Not hate, di ba? Burger ka sa akin. Extreme, hardcore, Passion. expressive, love, Passion. passion. Ayan. So, again, maraming salamat. Yes, sir. Rajang. Thank you sa time. Thank you so mo. much. Napaka-solid and napakaraming gems about band at talagang marami tayong natutunan and nakuha ng mga insights na importante rin talaga na dapat alam niyo. So, thank you so much, Rajang. And salamat bago tayo din. matapos, Salamat din for choosing us to be in your Meet your local your spot. show. Di ba? Thank you so much. Thank you. It's an honor to be here and to talk with you about these things kasi at least na-express namin yung Carlos Agassi effect. Yeah. Very May bago tayong word. Okay. So, bago tayo matapos, shout out upcoming gigs. Sana namin tayong makikita. Sana may makapakinggan. Yeah, Go ahead. sure. All right. So we have 2 upcoming gigs. September 14 under Thursday Punk Productions. That would be at Manila. Wynn's Pub. Also going to be with Chocolatey Productions on the 21st. I don't remember. Neutral grounds. Neutral Ground Bar on the 21st with Chocolatey Productions. We have our music video out. It's out on YouTube and Facebook, and it airs at Rock Manila RJ. It's been their channel 229 and Sky Cable, Free TV 29.4. And we're all of our EP and our singles are out on Spotify, Apple, Deezer, all major music platforms. So please do check us out.
And yeah, come to the gigs. We have a... Also, you said lalabas sa RJ. O lumabas na sa Yes, RJ. in RJ. It's yung ano namin, yung music video namin is Sentient Snaps. Yeah, directed by The Sentient Soccer Snaps. Fortunitas na friend namin. Yes, JC Soccer Bermudez of Fortunitas. Sentient Snaps. Speaking of the music video, we have an ongoing contest on Facebook right now. That's until September 30th. If you can capture a picture, it has to be on TV. I know that there are like programs to watch TV on your PC, but it has to be on TV. If you can take a picture of our music video on RJ on a TV, you will stand the chance to get free merchandise and a free night out with us. Meaning, sagot namin entrance, sagot namin food, sagot namin drinks. I-date namin kayo. Potentially, sagot din namin right. Yeah, Yes. i-date namin kayo. I-date Kahit namin ano ka kayo. pa. Yes. Diba? It doesn't matter what you identify as. We will take you out. Diba? Exactly. Also, So, again, participate. lalabas sa RJ. So RJ, you know, kami ni Boom, we're very big fans of your guitar. Actually, si Jacob that we started RJ, yung 7-string nila RJ and whatnot. It wouldn't be, you know, I think it would be fun. Fan kami ng bagong lines nyo ng guitars, di ba? So, RJ, baka naman. Yes, sir. Yes, sir. I hope you're watching this right now. Pero hindi po, nanonood ako ng yung RJ show sa Makati. Shoutout ko lang din na Kate tsaka Guitarria. Ah, yes, yes, yes. Tsaka yung studio, Kin, yeah, yung sabi niya. The studio itself is Kin. Akin. Tapos, Guitar Rehab is our personal luthier talaga. Si Jacob, me, and si Boom. Lahat ng gitara namin, dito talaga sineset up. Lahat. Ni-rehab talaga dito. Literal, yung gitara ko na pang-gig. Kung yung mga gitara nyo, nag-a-addict niya, parehab niya dito. Oo, kaya yan. Kaya ayusin ni, ni Patrick from Wiz. Yeah. And Seraph, di ba? Seraph ang muslim si Pa. So, yun lang. So yan, thank you Team Studio. Siyempre sa ng place, di ba? Thank you. At sa lahat, siyempre shoutout na rin sa lahat ng mga naghahanap ng mga music studio dito sa King Studio. Dito lang yan sa Parañaque, Valley 1. Tama? Baliwa. Okay. Behind Jacob Plaza. Yan, behind Jaca Plaza. So, check out niya na. And then, maraming salamat din siyempre sa Iran for supporting our vision. Thank you. Available na siya sa Google Store and App Store. Parating na rin siya sa Metro Manila. Din sa One Stop Shop. Lahat na nandito na. Pasakay, delivery or what. Check out niyo na lang yan. Sa Iran, download niyo na sa Play Store. So, maraming salamat sa inyo. Again, Thank you. Kuis Gerald, Rajang, and this is MOL. This episode is now signing off. Thank you. Thank you. Thank you rin pala, Bert. Thank you.